Hey, what's up mga kapatid? Meron na naman tayong nasagap na balita na pag-uusapan natin no sa mga oras na ito dahil ang mga senador na mismo no first hand nilang naranasan ang ginagawa ng China sa pagtataboy sa mga barko, eroplano ng Pilipinas na dumaraan no at nagpupunta rito sa West Philippine Sea dahil nagpunta sila dito sa Pag-asa Island mga kapatid at nakaranas sila mismo kung ano ang ginagawa ng China. No, squatter yan ang mga China rito mga tol eh. Ang lalakas ng loob nila, kala mo talaga may karapatan eh. Pero labag naman sila sa international law at sa UNCLOS. Bueno, panoorin na lamang natin to mga tol mula rito sa News 5 everywhere. At syempre sama-sama nating bigyan ng reaction and commentary. Pwede kayong mag-comment mga tol sa comment section sa ibaba para malaman ko rin ang inyong mga opinion at saloobin. At bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mismong mga senador ang nakaranas ng pananaboy ng mga barko ng China nang bisitahin nila ang Pag-asa Island sa West Philippine Sea. O yan ha, naranasan nyo na mismo ang dinaranas ng Philippine Coast Guard, Navy at mga iba pa nating mangingisda. Siguro naman mas lalong magbo-boost yan sa inyo para talagang umaksyon na ng tuluyan mga tol. Hindi lang dapat ang Senado, pati Kongreso, bigyan na nila ng budget, taasan pa nila no, ang ating mga kinauukulan para maipagtanggol natin at talagang, alam mo na, makuha talaga natin yung tamang karapatan natin. Kasi mga tol, sa totoo lang, oo, ayaw natin ng gera. Pero hindi pa rin umuubra mga tol yung pagiging mapagpakumbaba natin sa China. Hindi umuubra. Mas lalo lang nila tayong binubuli kasi nga hindi tayo pumapalag. Buwelta ni Senate President Mig Zubiri, ang mga Chinese ang dapat lumayas. Correct ka dyan. Correct ka dyan, Senator Migs. Yung mga Chinese mismo ang dapat na lumayas dito sa West Philippine Sea. Alam yan ng buong mundo na bukod tanging ang China lang ang hindi nagko-comply sa UNCLOS at hindi nila tinatanggap at nirerespeto yung arbitral award noong 2016. President Mig Zubiri, ang mga Chinese ang dapat lumayas. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ayan na. Personal na bumisita sa Kasama pala si Secretary Gibo. Yan, si Camille Samonte. Personal na bumisita sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea kanina si Defense Secretary Gubo Teodoro kasama sina Senate President Mig Zubiri, Senators Joel Villanueva at JV Ejercito. Dumayo ang mga senador para dumalo sa groundbreaking ceremony ng itatayong barracks ng Philippine Navy sa isla. Ito pala nasa title. Defense Secretary Teodoro at ilang senador bumisita sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Okay. Dumalo sa groundbreaking ceremony ng itatayong barracks ng Philippine Navy sa isla. Wow. Pero hindi pa man nakakalapag, niradyohan na raw sila sa ere at sinubukang itaboy ng China. Gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Actually, hindi natin teritoryo yan kasi ang teritoryo natin yung 12 nautical miles lang. Pero ito'y pasok sa ating exclusive economic zone. 'Di ba? Which is dapat tayo lang mismo, tayo lang eksklusibong Pilipinas lang dapat ang may karapatan. 'Di ba? Sa lahat, mga isda, corals, yamang dagat, likas na yaman, mga gas, natural gas, lahat 'yan mga tol. Tayo lang dapat ang may karapatan diyan. Nagkakaroon ng overlapping sa ibang mga bansa like for example Malaysia, Brunei o Vietnam. Pero hindi yun nagiging hadlang no para iano natin to, igiit natin yung ating karapatan kasi nakukuha naman sana yan sa mabuting usapan. Ang problema lang mga tol, etong China, masyado silang agresibo, masyado silang siga. Lahat ng mga nautical miles o lahat ng mga exclusive economic zone ng mga bansang yon, like for example Vietnam, Pilipinas, Brunei, Malaysia, lahat yon mga tol defined by UNCLOS. 'Di ba? Lahat yon defined by UNCLOS. Bukod tanging China lang ang gumawa ng sarili nilang mapa, yung 9 dash line o 10 dash line nila.
Hindi defined by UNCLOS yun. Actually, sabi nga ng UNCLOS, walang basehan yun at hindi yun tinatanggap. Illegal nga yun eh. Kasi kabuuan ng South China Sea yung sinakop nila. Kumbaga, inalisan nila ng karapatan yung mga kapitbahay nilang bansa sa karagatan. Tapos ang ginawa nila dahil nga hindi nila matanggap yung hatol ng batas o yung sinasabi ng batas kahit na nakapirma sila doon. Mga ugok nga eh. Kahit nakapirma sila doon sa 1982 UNCLOS, ayaw nilang kilalanin yung sarili nilang pirma na dapat nakikipagkaisa sila, nagko-comply sila doon sa sinasabi ng UNCLOS. Kaya so hindi sila ganun mga tol eh. Ang kinikilala lang nila, ang sinusunod lang nila is yung imaginary line nila na 10 dash line mga tol na sumasakop sa halos kabuuan ng South China Sea. So kumbaga para sa kanila, ang Pilipinas, Malaysia, Vietnam, wala kayong mga dagat, wala kayong mga exclusive economic zone, maliit na bahagi lang inyo, amin lahat yan. Yun ang gusto nilang gawin. At eto, ganito kakapal mukha nila, hindi na nga kinikilala ng batas. Hindi na nga sila nagko-comply sa UNCLOS. Sila pa yung may lakas ng loob na radio challenge, magpalayas, magtayo ng mga isla dyan, mambangga, water cannon. Ang titigas nga naman ng mga muka. Eto mga senador, buti nakasakay sila sa eroplano eh. Radio challenge lang natanggap nila eh. Kung nakasakay sila sa barko, ewan ko kung ano pang nangyari sa kanila. Baka mas lalong nag-iinit ulo nitong mga to. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating ang si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Habang nasa himpapawid, Angas nun nakita rin ng mga senador ang ibang artificial island na tinayo ng China. Nabahala sila dahil sobrang lapit na mga ito sa Palawan. Oo nga, nakikita ng mga senador. Tandaan natin mga tol ha, tandaan natin. Ang artificial island ay hindi itinatayo ng isang araw lang. O hindi yan itinatayo ng napakaikling panahon. Ano rin yan, pinagbubuhusan din yan ng oras, araw, buwan bago maitayo. So anong ginagawa ng Pilipinas nung mga panahong itinatayo yan? Di ba? 2013 to 2016, sabi nasa 7 ang bagong naidagdag na artificial island. 2013 to 2016. Diba? Siguro hindi pinapansin ng Pilipinas, no? Kahit na meron na tayong exclusive economic zone 1982. Kasi 2014 tayo naghain ng reklamo sa Daheg. 'Di ba? Sa Permanent Court of Arbitration at lumabas nga nung hatol nung 2016. Asaya-saya ng Pilipinas nung kasi nanalo tayo. 2016, wow, panalo Pilipinas, napatunayan natin atin talaga ang matagal na nating ipinaglalaban. Kaso yung naupong presidente, anong nangyari? Wag na nating balikan. Alam nyo na yung history. Tuloy natin to. At malinaw na pasok sa loob ng ating exclusive economic zone. Napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, no? Facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. Dahil sa mga nakita, nangako ang mga senador na mas paglalaanan nila ng pondo ang pagtatayo ng mga pasilidad sa Pag-asa Island. Nakakabuti pala yung mga ganun no? Nakakabuti pala yung mga ganun mga tol. Yung mismong first hand na nararanasan ng mga matataas na katungkulan sa bansa, yung mga ganitong ginagawa ng China. Next time, sama na rin sila sa mga resupply mission. Baka mas lalo silang manggigil at talagang ibuhos na nila lahat ng budget nila para dyan. Diba? Kasi mga tol, tulad nga na lagi natin sinasabi sa mga nakaraan pa nating reaction video, ang Pilipinas mula pa noong panahon nila Magellan, hindi naman nagbago ang structure. Napapalibutan talaga tayo ng mga tubig. Kalat-kalat tayo mga pulo at isla. Sa Makatwid, dapat napakarami nating barko para mabantayan natin lahat ng mga coastal area natin. Ang problema mga tolo, 2024 na naghahabol tayo ngayon kasi kulang na kulang tayo sa mga barko. Kulang ang kapasidad ng PCG, kulang ang mga warship natin, wala tayong submarine. Napag-iwanan talaga kumbaga mga tol, 2024, yung ibang mga bansang kapitbahay natin, ang dami nilang mga barko, ang dami nilang mga bangka. Tayo wala, napag-iwanan. Sila, may mga submarine sila, tayo wala. Biruin mo mga tol hindi naman Pilipinas, bagong structure lang yan Matagal na tayong kalat-kalat na mga isla at pulo. Dapat napakarami nating mga barko, di ba? Coast Guard, mababantay tayo sa mga isla nating kaliwat kanan, taas at baba. Ang problema, wala O ayun, anong nangyari?
Kaya ngayon, di ba, hindi pa naman huli ang lahat. Kaya pa naman nating mahabol yan. No, basta magtulungan lang sana talaga ang mga Pilipino, di ba? Una sa prioridad nila ang itatayong mga barracks na nag-groundbreaking kanina. Good. Magsisilbi itong tulugan ng mga sundalo ng Philippine Navy na nagbabantay sa isla. Importante ito sa defense posture ng Pilipinas, lalo't parami ng parami ang mga umaaligid na barko ng China sa paligid ng Pag-asa Island. See, parami ng parami ang mga umaaligid na mga barko ng China. No? And sad to say mga tol, lagi nating iginigiit yung mga international law na yan at saka UNCLOS, tayo pa rin talaga ang may jurisdiction dyan o tayo pa rin talaga ang magpapatupad. Walang ngipin no, yung international law. Yung hindi katulad na halimbawa merong batas tapos pag lumabag ka, paparusahan ka, may aaresto sa'yo, may huli sa'yo, di ba mga ganon? Dito may batas, may international law, may UNCLOS. Kaso tahasan siyang nilalabag, binabalahura ng China. Ang tanong, anong nagagawa nun? Wala. Wala. Hindi kalayuan dito sa itatayong Philippine Navy Barracks kapag sumilip ka sa binoculars, matatanaw ang higit 20 barko ng China. Nasa 3 hanggang 4 na nautical miles ang layo nito dito sa Pag-asa Island, kaya pasok pa rin yan sa ating exclusive economic zone. At kung sa binocular nakikita yung mga barko ng China, malamang sila nakikita rin sila ng China. No, minamatyagan sila o sinisilip ng China anong mga structure ang nagaganap dyan sa Pag-asa Island. No, nagre-report na rin yan mga tol. Siyempre, tas nagpapalipad pa sila ng mga ano nila. Mga drone, mga aeroplano nila, helicopter nila. Namamatyagan yung mga yan. Ayon kay Secretary Gibo, regular na nilang namomonitor ang higit 20 Chinese militia vessels Dami, oh. at ilang China Coast Guard malapit sa Pag-asa. Wala naman daw kakaibang ginagawa ang mga barko, pero nababahala sila dahil malapit din ang mga ito sa Sandige, ang mga sandbar na nakitaan ng senyales ng reclamation ng patay na corals. Biruin mo to. Sa tingin mo ba inanod lang ng tubig yan, yung mga patay na corals na yan? Diba? Inanod lang ba ng tubig yan at naipon sa iisang pwesto? Tinambak yan ng China dyan. Pati ang ilang residente sa isla, aminadong nangangamba sa kanilang seguridad. Tiniyak naman ng Defense Department na ligtas sa mga taga-Pag-asa. Nangako rin silang magtatayo ng iba pang pasilidad gaya ng Rural Health Center para hindi na pumunta sa Palawan para magpagamot ang mga residente ng Good. isla. Sa tingin ko po safe sila because no right-thinking nation will attack civilians. Tama. Kailangan po natin ng civilian dito because this is for them. This is not just purely for military purposes. Ang beneficiary nito ay civilians. Nagbabalita mula sa frontline. Tama rin naman no, si Secretary Gibo Chidoro. Kaso, hindi natin alam kung anong klaseng takbo ng utak meron to sa China. Baka wala silang pakialam sa civilian. Atakihin pa rin nila, no? Pero sana wag naman. At sana nga hindi tayo dumating pa sa puntong ganun nga na magkakaroon pa talaga ng gera, digmaan para lang sa mga ganitong mga bagay. Kailangan natin to maidaan talaga sa mas maayos na pamamaraan. So ito na nga isa sa mga ginagawa ng gobyerno natin. Ipaalam sa buong mundo. Videohan yung mga ginagawa ng China, magsampa ng reklamo, magsampa ng kaso. Hayaan na natin ng buong mundo ang umusig sa kanila mga tol. Baka sakali lubayan nila ang Pilipinas. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang napanood natin? Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.